Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. At Merry Christmas din muli kasi itong week na ito talaga yung sineselebrate ng karamihan, ano? Dahil ito nakataon yung December 25. No? Though may mga ano diyan, may mga objection diyan kasi hindi naman talaga nakasulat kung kailan, no? Yung araw na yun. Just the same, mahalaga pa rin na alalahanin natin ang dakilang araw na yun dahil yun ang kahulugan ng sinasabing for God so loved the world, no? Na ibinigay ang kanyang anak. Pero ngayong umaga ay tutuloy pa rin po natin ang ating bubulay-bulay sa mga katotohanan na inirecord sa atin o sinulat sa atin ni Dr. Lucas na kung papaano nabuhay nga ang ating inaalalang ipinanganak na siya ay nagministeryo at siya ay ating tinanggap at kinilala bilang ating Panginoon at tagapagligtas na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. At yung kasaysayang ito sa umagang ito ay makikita naman natin sa aklat pa rin po ni Lucas na sa chapter 8. Umpisa po sa verse 40 tayo ngayon hanggang 56. Lucas 8:40 to 56. Pero bago po natin basahin yan, ay nais ko munang muli pong bigyan kayo ng background, ika nga, na itong matutunghayan natin ngayong umaga ay mga miracles pa rin, mga kababalaghan pa rin. Ano? Na kumbaga, yung chapter 8 ay punong-puno talaga ito ng kababalaghan. Ano? Ito ay ang susunod na mga kababalaghan na makikita natin na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Actually, nag-umpisa siyang magpakita ng mga gawaing tulad nito, mga kababalaghan, chapter 5 pa lang ng kanyang sulat, kung naalala nyo. Ano? At ngayon nga ay makikita natin na mayroon ulit dalawang kababalaghan na kanyang ipapamalas o kanyang ipapakita bilang pagpapakilala ng kanyang sarili. At bago natin basahin yan, ay nais din muna nating bigyan ng tinatawag na konteksto. Ano? Dahil sa paggawa ng ating Panginoon ng mga ganitong klaseng kababalaghan, ay mayroon pong mga Hudyo, ano? Na alam natin na sa kanyang mga paggawa ng mga kababalaghan ay hindi sila sumasang-ayon. Sa anong kadahilanan? Una, ang mga pinapagaling niya dito ay kitungin. Yeah? At yung sa kwento nga na ating pag-aaralan ngayon ay pagpapagaling siya ng babaeng tinudugo. Ano? Na hindi gumagaling yung pagdudugo niya. Tapos magbubuhay siya ng patay. So sa ceremonial laws nga ng mga Hudyo ay mayroong batas tungkol dito, ano, na pag ikaw ay nakahawak o nadikit sa ganitong klaseng tao, yung may discharge ng dugo, na kumbaga sa inyong mga kababaihan, alam niyo yon, ano? Pero siya, itong babaeng ito, hindi na tumigil. 12 taon na ganon. Ano? At yung madikit ka sa patay, bawal yan sa kanilang ceremonial law. Ano? Mababasa natin yan sa aklat ng Numbers at babasahin natin later on yung specific niyan. Ano? At kung ikaw ay napadikit o nahawaan ng mga ganitong klaseng kalalagayan ng tao sa pamagitan ng paghawak o nasagi ka na hindi sinasadya, kahit hindi sinasadya, basta nasagi ka, ay ikaw ay kanilang palalabasin o ilalabas sa kampo. At hindi ka pwedeng makisalamuha sa tao. Ano?
sa mga Hudyo. Ano? At ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na purification time. At least mga 1 week, mga ganun. Ano? So, actually, kung naalala nyo, medyo nabanggit na natin yan last time, ano, di ba? Si Jesus, mayroon na tayong na pag-aralan na pinagaling na kay Tongin at yung binuhay din niya na ililibing na, ano, yung anak ng balo, di ba? So, nabanggit na natin yan, ano? Pero dito makikita din natin na bibigyang liwanag o bibigyang pahalaga ni Lucas yung response o pagtugon ng mga taong nakakita sa ginawa ni Jesus. Ano? Mayroon silang magkakaibang pagtugon o response sa ginawa na miracle ng ating Panginoong Jesus. Ano? At bukod pa sa kanyang mga miracles, yung pagdating pa lang niya, kasi di ba galing nga siya sa Gadareno o sa Gadares, bumalik siya ulit sa Galilea o sa Jerusalem. At nung pagbalik niya, makita natin yung pagtugon ng mga tao sa kanyang pagbalik na ang sabi doon, tuwan-tuwa sila kasi iniintay siyang bumalik talaga. Ano? Winelcome nila ng gusto si Jesus. Ano? And then yung isa pang mga makikita nating mga taong nagbigay ng pagtugon ay yung synagogue ruler o yung elder sa sinagoga. Okay? Na ang sabi doon, siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoong Hesus. At nagmakaawa siya na siya ay tulungan sa problema na kanyang dinadala na yun nga ay makita natin mamaya yung tungkol sa kanyang anak, kaisa-isang anak. And then makikita din natin mamaya na yung sabi diyan yung maraming tao ay dinudumog si Jesus. Ano? Talagang nagsisiksikan sila at gusto nilang makalapit kay Jesus. And then makikita din natin diyan na bukod sa yung tawag natin dito, yung ruler o yung matanda sa sinagoga ay nagmakaawa kay Jesus, pero nung nakita niya yung miracle, yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus, siya naman ay namangha. Pero mayroong ibang tao na nung sinabi ni Jesus sa kanila na hindi pa naman yan patay, tulog lang, pinagtawanan si Jesus. Ano? So yan po yung iba't ibang reaction o iba't ibang response ng mga tao sa ating Panginoong Hesus, lalong-lalo na sa kanyang mga ginawa. Now, bakit kaya mahalaga para kay Lucas ang mga response na ito, ang mga pagtugon na ito ng mga tao kay Jesus? Naalala ko, parang nabanggit ko na rin ito last time. Kasi alam ni Lucas na kung papaano pag nakatagpo mo si Jesus, kung ano ang magiging response mo sa kanya, kung papaano ka tutugon sa pakikipagtagpo sa iyo ng ating Panginoong Jesus, yan po ay may kinalaman o magkakaroon ng epekto sa kung ano, hindi lamang sa buhay mo sa mundong ito, kung hindi hanggang sa tinatawag nating buhay sa hinaharap o sa pagkatapos ng iyong buhay sa mundong ito. Kung papaano ka tutugon sa Panginoong Hesus, yan ay magkakaroon ng kaugnayan hindi lamang sa buhay mo sa mundong ito, kundi maging sa buhay mo sa kabilang buhay o sa pagkatapos ng buhay mo sa mundong ito. At dito nga ay makikita natin may dalawang kwento. Dalawang kwento dito na kung tutuusin medyo kakaiba yung pagkakwento dito kasi nag-umpisa yung una tapos biglang naputol kasi may biglang sumingit na panibagong yung pangalawang kwento. So, yan yung makikita natin dito, na kumbaga yung mga tao na nakatingin o na nakasaksi sa mga pangyayaring ito ay makikita din natin na nandoon yung tinatawag nating pag-aalinlangan, pagkalito. Di ba? Di ba nakita niyo nung nakaraan, yung mga disipulo, nalilito nga sila actually kay Jesus. Nag-aalinlangan pa sila.
nung pinatigil niya yung bagyo, di ba? Tsaka yung alon, di ba? Sabi niya, sino ba talaga tong taong ito? Di ba? Ganun pa sila eh. Ano tawag nito? Tagasunod na niya sila, disipulo na niya sila, pero pag nakakakita sila ng ganun, nagtataka pa rin sila, nalilito pa rin sila, hindi pa rin sila makapaniwala. And sa kwentong ating pag-aaral ngayon, mayroon pa rin mga ganong klaseng tao. Na actually yung iba, hindi nga sila basta nalilito, kundi nag-aalinlangan talaga sila. Hindi sila naniniwala sa Panginoon bilang siya ay ang anak ng Diyos o siya ay Diyos mismo. Talagang naghahanap pa rin sila ng mga pruweba. Sino ba talaga ito? Siya na ba talaga yung Mesiyas? Maraming ganong mga nagdududa o pag-aalinlangan. So, mapapansin nga natin na si Pedro mismo mamaya sa kanyang pagtugon sa tanong ni Jesus na sinong humipo sa akin, ay makikita natin na kay Pedro ay medyo talagang lito pa rin siya sa kanyang pagtugon sa Panginoong Jesus. Pero dito makikita natin na ang kwentong ito, bagamat sabi nga natin matagal na itong nangyari, ay mayroon tayong mapupulot na leksyon para sa ating ikalalago kahit sa panahon natin ngayon bilang mananampalataya. Okay, so bago natin basahin ang bahagi ito ng Ebanghelyo ni Luke, ay manalangin muna po tayo. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ay dinadakila ka namin, kinikilala namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong kabanalan, at amin ding tinatanggap, Panginoon, na ang mga salita po muli na aming maririnig ngayon o aming pagbubulay-bulayan ngayon, ay ang inyo talagang salita na ibinigay sa amin upang mas lalo po naming makilala ang inyong isinugo na bugtong na anak na aming Panginoon na tagapagligtas. Kung kaya't sinasamo namin na kami muli niyo pong tulungan sa pamagitan ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming mga puso't isipan upang maging handa po muli kami sa pag-unawa, maging handa sa pagkinig, at higit sa lahat ay maging handa sa pagsunod sa inyong mga katotohanan na patuloy na ibinibigay sa amin. Kawan niyo kami, Ama, sapagkat sa pamagitan lamang ng inyong tulong ay magagawa namin ang mga bagay na ito. Sa inyong kapurihan, kadakilaan, sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Buksan po natin ngayon o basahin natin ang salita ng ating Panginoon sa aklat nga ni Lucas 40 to 56. Ito po ang salita ng ating Panginoon, atin pong pakinggan ng may pagpapakumbaba. At nang bumalik si Jesus, masaya siyang tinanggap ng maraming tao sapagkat silang lahat ay naghihintay sa kanya. At noon ay dumating ang isang lalaking ang pangalan ay Jairo, na isang pinuno sa sinagoga. At pagluhod niya sa paanan ni Jesus, siya ay nakiusap sa kanya na pumunta sa kanyang bahay. Sapagkat siya ay mayroong kaisa-isang anak na babae, mga 12 taong gulang, at ito'y naghihingalo. Sa kanyang pagpunta, siniksik siya ng maraming tao. May isang babae na 12 taon nang dinurugo at di mapagaling ng sinuman na lumapit sa kanyang likuran, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit at agad na tumigil ang kanyang pagdurugo. Sinabi ni Jesus, "Sino ang humawak sa akin?" Nang tumanggi ang lahat, sinabi ni Pedro, "Guro, pinapalibutan ka at sinisiksik ng napakaraming tao." Subalit sinabi ni Jesus, "May humawak sa akin, sapagkat alam ko na may kapangyarihang umalis sa akin." At nang makita ng babae na siya'y hindi natatago, nangangatal siyang lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. Kanyang sinabi sa harapan ng mga tao kung bakit
niya hinawakan si Jesus at kung paanong siya ay kaagad gumaling. Sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pumayo kang payapa." Habang nagsasalita pa siya, may isang dumating mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Huwag mo nang abalahin pa ang guro." Subalit nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot, sumampalataya ka lamang at siya'y gagaling." Nang dumating siya sa bahay, hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinuman maliban kina Pedro, Juan, Santiago at ang ama at ina ng bata. Umiiyak ang lahat at tinatangisan siya. Subalit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog." At kanilang pinagtawanan siya dahil ang alam nila'y patay na ang bata. Subalit, paghawak niya sa kanyang kamay, siya'y tumawag at sinabi, "Bata, bumangon ka." Bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya kaagad. Ipinag-utos ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. At namangha ang kanyang mga magulang. Subalit, ipinagbilin ni Jesus sa kanila na huwag sabihin kanino man ang nangyari. Puri ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang talisay, hindi nagkukulang at banal na salita. Nawa, siya ang patuloy na magtanim nito sa ating mga puso at isipan. Dito makikita po natin na kung naalala nyo pa, si Luke, nung isinulat niya ang kanyang ebanghelyo, alam niya talaga na maraming hindi naniniwala sa Panginoon. Alam niya na itong Jesus na kanyang ipapakilala ay marami ang nagdududa. Marami ang hindi naniniwala na siya talaga ang Mesiyas, na siya talaga ay ang anak ng Diyos na ipinadala upang iligtas ang mga makasalanan. Alam niya yun. Di ba naalala niyo sa Luke chapter 1, verse 1 pa lang, ano yung kanyang sinabi? Napatotoo niya kay, ano nga yung pangalan ng kanyang sinusulatan? Sabi niya, di ba? Tawag nito? Sinabi niya na ang kanyang pagsasalaysay ay mga, sabi niya, pangyayari na ginawan niya daw ng masusing pagsasaliksik. Di ba? Yung Chopelo, pala yung pangalan ng yung kanyang pinangalan ng sinusulatan niya doon. Di ba? Ito ay ginawa ko, inirecord ko ng may masusing pag-iimbestiga, sabi niya. At ito, sabi niya, ay galing mismo sa mga eyewitness, yung mga nakasaksi talaga. So, sa umpisa pa lang makikita natin yung kanyang pagpapaliwanag na yung kanyang itinalang kasaysayan ay mga mapanghahawakang katotohanan. Kasi alam niya na yung magbabasa nito o yung mga makakapakinig nito ay may mga pagdududa sa kanilang isipan. Alam niya na yung panahon niya, mga Hudyo lalo na, at alam niya hanggang sa panahon na darating, at hanggang sa panahon natin ngayon, ay marami pa rin hindi maniniwala sa Panginoong Hesus. Ewan ko kung sino nakakilala sa inyo o mayroon na sa inyo nakabasa sa sulat ni C.S. Lewis. Isa itong kilalang manunulat ng mga babasahing librong mga Kristiyano, yung ginagamit nga ito sa mga Bible school, yung kanyang mga karamihang sulat. Siya ay nabuhay noong 1898 to 1963, Pero alam nyo ba na itong si C.S. Lewis ay dating
hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Yung tinatawag nating skeptic. Ang tanong, ano ba yung kanyang background? Si C.S. Lewis po ay talagang ipinanganak na Kristiyano. Pamilya niya Kristiyano. Actually, nabaptize siya sa Church of Ireland. Pero nung 15 years old siya, nung nag-umpisa na siyang mag-aral, nagbasa siya ng mga babasahin ng mga tinatawag nating mga kinikilalang matatalino ng mga tao nung kanilang kapanahunan, at maging yung mga sulat din ng mga sinauna pa ng mga philosopher. At ano yung isa sa nabasa niya? Well, una, bago siya nagbasa, umating kasi sa buhay niya na sa pagsama-sama niya sa kanyang mga magulang, parang feeling niya, ano ba to? Ano ba tong ginagawa namin? Parang ano na to, yung paulit-ulit na lang. Parang napakabigat na obligasyon. Siguro naranasan niya, naginigising siya ng mga magulang niya pagka magsisimba na. So, ano siya, parang na-boring siya. So, ang ginawa niya, nagbasa siya. At ang tawag nito? Ang problema nga lang, ang nabasa niya ay yung mga sulat ng mga tinatawag nating mga kulto. At although mayroon din siyang mga nabasa na mga sulat ng mga sinauna na katulad ni ang tawag nito, si Lucretius, matandang philosopher na ito na si Lucretius, na kinikilala din yung kanyang mga sulat. At alam niyo kung ano yung nabasa niya doon? May sulat si Lucretius, nakalagay doon, sabi niya, had God designed the world, it would not be a world so frail and faulty as we see. Anong gusto niya sabihin? Anong sinasabi niya? Sabi ni Lucretius, kung Diyos ang gumawa ng mundong ito, hindi sana ganito. Hindi sana ganito na parang sirang mundo, di ba? Pag bumagyo ay nagbabaha agad. O kaya, hindi sana ito yung mundo na madaming nasasaktan o maraming nabibigo. Na kumbaga, ang sinasabi niya, o ang objection ng mga hindi naniniwala sa Diyos, o yung mga tinatawag nating atheist, na kung ang Diyos, di ba, ang Diyos ay mabuti. Tama? So kung ang Diyos na mabuti, ang siyang gumawa ng mundong ito na kilalagyan natin ngayon, sabi nila, hindi dapat ito yung mundo na maraming sakit. Kasi mabuting Diyos siya eh. Hindi sana ito yung mundo na maraming paghihirap na hindi mo na kayang sukatin. Parang sobrang bigat na mga paghihirap. O yung tinatawag nating mga pagdurusa na hindi mo na kayang ma-imagine kung gaano, bakit nagkakaroon na ganun. Yan yung objection nila na nabasa ni C.S. Lewis. Na kumbaga, ang sinasabi nila, kung ang Diyos na gumawa ng mundong ito ay ganito yung kanyang ginawang Diyos, maniniwala ka ba sa ganitong Diyos? Diba? So yun yung nabasa niya. Kaya nung pagdating niya sa edad na yon, nag-decide siya, ayaw na siyang maniwala sa Diyos. Actually, sabi niya sa kanyang testimony, galit nga daw siya sa Diyos kasi ang Diyos daw ay hindi totoo. Kaya tumalikod siya talaga sa Diyos. At hindi lang nung panahon na yun, kundi hanggang sa panahon natin ngayon may mga ganyan na tinatawag nating hindi naniniwala sa Diyos. Pero sa bandang huli, siyempre makikita din natin na binago din sila ng Panginoon. Kung kilala nyo si A.N. Wilson, kilala din siya sa mga sulat niyang mga libro. Actually, siguro napapanood nyo sa TV ito, si Mark Dever. Mark Dever.
contemporary ito ni John MacArthur. Pagka nag-i-interview sa, halimbawa, katulad ng COVID-19, na-interview sila, ano bang masasabi nila, ano bang kaugnayan, ano bang sinasabi ng Diyos sa mga ganitong pangyayari. Itong dalawang to laging nakikita sa TV, si John MacArthur at saka si Mark Dever. Na kumbaga, si Mark Dever ay Baptist naman siya, pero nung 10 taong gulang na siya, malapit siya kasi sa Harvard University. At alam niyo ba sa Harvard University, maraming ganyang sulat, yung mga kumo-question sa Diyos. Nakita niyo, maraming matatalino doon, pero sila yung maraming sulat na mga kumo-question sa reality o sa pagkatotoo ng Diyos, lalong-lalo na rin ang Biblia na tinatawag nating salita ng Diyos. At nabasa niya yung mga sulat doon, kung kaya't siya din ay hindi sa umpisa ng kanyang buhay ay tumalikod din sa Diyos. Kumbaga, hindi din siya buong naniwala, bagamat ipinanganak siya sa Baptist na pamilya, pero tumalikod din siya, nagtanong ng matindi sa Panginoon. Ngayon, sa pag-aaralan natin, itong mga ganitong klaseng tao ang gustong paliwanagan ni Lucas dito sa kwento na ating pag-aaralan ngayon. Na kung paano niya ito ipinaliwanag, ay yan ang ating sasaliksikin. So dito nga makikita natin mayroon ng dalawang kwento. At yung unang kwento nga ay naputol kasi may subingit na kwento. Pero bago natin nga pala buksan yung kwento na yan, ang pinaka-background nito ay yung nasabi ko nga rin kanina na ito yung batas ng mga Hudyo na may kinalaman nga sa mga tinatawag nating marumi sa tingin ng Diyos. Itinuro sa kanila tungkol sa pagiging marumi sa tingin ng Diyos. Na kung ikaw ay mapadikit sa ganitong klase ng karumihan, ikaw ay nagiging marumi din. So, yan yung pinaka-background niyan. Na kumbaga, lahat ng mga Hudyo, pag experience ng mga ganito, sila talaga ay nandiyan na ba? Kasi naman niya yung 100. Discouraged on ayaw nila na mahawaan sila ng mga ganitong karumihan. Pero dito nga makikita natin na ang ating Panginoon ay binago niya yung ganitong ang tawag nito, nilagpasan niya pala itong ganitong kalalagayan ng tao. Na kumbaga, dito makita natin una, yung mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus, yung 12 disciples pa lang, makikita natin na mga Hudyo talaga ito. Pero hindi sila, kumbaga, kumikilala sila sa ating Panginoon na nagpapakita ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. At makikita din natin na yung ruler o yung lumapit una sa Panginoon na tinatawag na elder ng sinagoga ay yung mayroong anak, sabi dito, na nag-iisa, babaeng anak na nag-iisa, na mahal niya siyempre yung anak niya kasi nag-iisa. At anong sabi doon? Siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Siya ay lubhang nagpakumbaba at humihingi ng tulong upang siya ay tulungan. Pero sabi doon sa kwento, nung papunta na ang ating Panginoong Hesus doon sa kanyang bahay, ano yung nangyari? Mayroong babae na mayroon namang problema sa kanyang pagdurugo, discharge ng dugo.
na 12 taon na ganyan ang kanyang kalalagayan. At ano sabi doon? Naubos na niya yung kanyang ari-arian. Naubos na niya yung kanyang kabuhayan sa pagpunta sa maraming mga doktor, upang siya ay magpagamot. Pero anong sabi doon? Ano nangyari? Pero hindi siya napagaling. Dito pinapakita na sa mundong ito, kahit makita natin yung teknolohiya natin, yung medical advance, ang dami ng mga advanced, mga paglago, sabi nga natin sa medisina. Pero may limitasyon. Kung naikwento ko na rin nata sa inyo dati, yung, di ba, na si Bunso nga, nung baby pa siya na ospital. 2 klase kasi ang case niya. Yung una, na ospital siya, ang tawag sa kaso niya ay breastfeeding jaundice yata kung tawagin. Na kailangan lang niya magpa-breastfeed. Kailangan niya lang uminom ng gatas ng nanay para gumaling. Pero yung isang kaso niya, yung hindi siya makapupo. Piluin mo, 1 linggo kain ng kain pero walang lumalabas. So natakot kami noon. Dinala namin sa ospital, pina-check up namin. Alam niyo kung ano sabi ng doktor na unang tumingin sa kanya? Kailangan po nating operahan yan. Naku, baby pa lang, uoperahan na. So, hindi kami kaagad pumayag. Pumunta kami sa ibang doktor. At alam niyo kung anong gamot na na-diagnose ng pangalawang doktor? Uminom lang siya ng kalamansi. Di ba? Mula sa operasyon, hanggang sa pag-inom lang pala ng kalamansi. Di ba? So, doon natin makikita na bagamat, di ba, ang mga doktor ay talaga namang sumumpa sila na gagamutin nila ang may sakit. No, walang doubts yun. Na gusto nila na yung mga nagpapacheck up sa kanila ay kanilang mapagaling at mabuhay pa ng matagal. Walang duda yun. Pero, maging sa kunento nga dito, may limitasyon ang mundong ito. Mayroong hindi kayang gawin ang tao o ang mundong ito. Na kumbaga, dito makikita natin na si Luke, pinapakita niya yung babae na, sabi nga dyan, 12 taon, biruin mo yun. Siguro inanghina na to. Hindi na natin alam kung ano nang itsura niya, baka payat na rin siya. Bukod pa doon, hindi lang dugo ang naubos, kundi pati kayamanan naubos na. Kita niyo yung kalagayan ng taong ito. Na kumbaga, walang magawa ang mundo. Pero nung lumapit siya sa Panginoong Yesus, nakita niyo, nung lumapit siya, hindi nga siya nanalangin eh. Nanampalataya lang siya na kaya siyang pagalingin. Panginoon. Anong sabi doon? Anong hinawakan niya? Laylayan lang ng damit. Ano makikita natin? Una, makikita natin na sa ating buhay, mayroon talaga tayong pangangailangan na hindi kayang ibigay ang mundong ito. Kahit anong kalagayan mo, mayaman, mahirap, bata, matanda, mayroon tayong pangangailangan na hindi kayang solusyonan ng mundong ito. Kahit nasa iyo na ang lahat, pero mayroong kulang na hindi kayang ibigay ang mundo. Ano yon? Ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang tinatawag nating buhay
na walang hanggan. Ang Diyos lang ang makapagbibigay niyan. Yun yung ipinapakita dito sa babae. Na kumbaga, sa mundong ito, marami tayong mararanasan na pwedeng gawin mo na ang lahat. Gastusin mo na ang lahat para masolusyonan yung problema mong yan. Pero hindi magiging sapat. Kanino ka lang makakatagpo ng kasapatan? Kanino ka lang makakatagpo ng totoong solusyon sa problema na yan? Walang iba kung hindi sa Panginoon. At paano makakamta niyan? Maliwanag yung sinabi ng Panginoon. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kumbaga, makikita natin, di ba? Sabi doon, siksikan yung mga tao Dinadaluhong siya Ang picture nito, kung nakakita na kayo, o baka nga nakapanood na kayo ng concert ng isang sikat na artista. Sabihin siguro natin, kung may mag-concert na K-pop dyan, makita niyo yung mga tao? Kung halimbawa, nag-concert, tapos biglang bumamba sa mga tao. Anong gagawin ng mga tao, mga fans? Dadaluhungin yun. Dudumugin yun. Gusto siyang mahawakan, gusto siyang malapitan. Ganun yung picture sa Panginoong Hesus. Tapos, ano sabi niya? May humawak sa akin. Kaya nga sabi ni Pedro, Panginoon naman. Teacher naman. Nagbibiro ka ba? Siyempre maraming makakahawak sa iyo. Di ba? Dinadaluhong ka ng mga tao Di ba? Pero sa palagay niyo, bakit nagtanong ang gano'n ng Panginoon? Hindi ba alam ng Panginoon na yung babaeng yun ang humawak sa kanya? Alam niyo mga kapatid, nagtanong ang Panginoon ng ganong tanong, hindi para sa kanyang sarili. Kundi kaya niya ginawa yun para doon sa babae at para din sa atin na makakarinig ng pangyayari. Na kumbaga, kaya niya tinatanong, makita ng babae o magawa ng babae yung kanyang express niya yung kanyang pananampalataya. Tatago siya Kasi sa totoo lang, itong babaeng ito, pag may nakaalam sa kanya na nandoon siya, itatago siya palabas. Kasi nga bawal yun Bawal siya makisalamuha sa tao sa ganun niyang kalagayan. Kaya nagtatago siya, kaya palihim lang siya humawak sa damit. Pero, nung hinanap siya ng Panginoon, di ba, ano sabi doon? Nanginginig siya at lumuhod sa harapan ng Panginoon at inamin niya, Panginoon, ako ang humawak sa iyo. At sinabi niya kung bakit niya ginawa yun. Kasi nga doon sa kanyang problema. At ano sabi sa kanya ng Panginoon? Anak, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Pero gusto nating liwanagin yan, mga kapatid, kasi marami ding gumagamit ng pangyayaring yan sa maling konteksto. Hindi po sinasabi dito ng Panginoon na yung pananampalataya ng babae ang nagpagaling sa kanya. Kailangan nating liwanagin yan. Hindi sinasabi ng Panginoon na kaya siya gumaling dahil nanampalataya siya. Hindi. Ang sinasabi ng Panginoon, gumaling ka kasi nanampalataya ka sa akin. Anong sinasabi ng Panginoon? Ang Diyos ang nagpagaling sa babae. Ang Diyos ay gumaling kasi kinaawaan siya ng Panginoon. Ang Diyos ay gumaling kasi makapangyarihan Panginoon na kung kanino nanampalataya yung babae. Nagets nyo? Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa babae. Kaya niya pinalabas. Kaya niya sinabihan na may humipo sa akin. At ang patunay ko, sabi niya, may lumabas na kapangyarihan. Di ba? May umalis na kapangyarihan sa akin, may lumabas. Di ba? So malinaw na ang nagpagaling doon sa babae ay ang kapangyarihan ni Jesus o ang kapangyarihan
ng Diyos. At hindi dahil sa nanampalataya yung babae. Ngayon, saan yung importansya ng pananampalataya? Yung pananampalataya ang parang masasabi nating instrumento para yung kapangyarihan ng Diyos o yung pagpapagaling ng Panginoong Hesus ay kanyang makamtan. Kumbaga, yung ito, may wire dito. Para magkaroon ng epekto yung charger na yon ay kailangan mayroong wire. Mayroong tinatawag natin na conductor. So ganun din yung pananampalataya. Na mananampalataya ka, kung nananampalataya ka sa tama, walang iba kundi sa Diyos ng Biblia na tinatawag nga natin ating tagapagligtas na Panginoong Hesus, kung sa Kanya ka nananampalataya, magbubunga ang iyong pananampalataya. Magkakaroon ng epekto sa buhay mo yung iyong pananampalataya. Kasi sa panahon natin ngayon, marami naman nagsasabi, di ba? Sa Bible nga, sabi nga ni James, si Satanas nga nananampalataya na mayroong Diyos. Di ba? So, ito ang sinasabi ng Panginoon, nanampalataya ka kasi sa akin, kaya ka maling. And dito makikita naman natin, so natapos yung sa babae, pero ang isang matinding objection nga ng mga Hudyo rito is nadikit siya doon sa ganong klaseng marumi. Diba? Nadikit siya doon sa dinudugong babae na marumi. Kung mabasahin natin ang Numbers chapter 5, verse 1 to 4, maliwanag na sinasabi doon. Na iniutos mismo ng Diyos na mga ganitong klaseng kalalagayan ng tao ay kailangang ilabas, kailangang ilayo sa kampo ng mga mananampalataya. Hindi pwedeng sumama sa mga pagsamba, hindi siya pwedeng umuwi sa kanyang bahay para kasama niya yung kanyang pamilya. Na anong ipinapakita dito sa kautusan na ito ng Panginoon? Gustong ipakita ng Panginoon na ang kasalanan o ang marumi sa harapan ng Diyos ay hindi po pwede talagang lumapit. Kailangan, hindi po pwedeng tawag natin dito, makisama sa Panginoon, ni lumapit sa Panginoon, ni sumamba sa Panginoon, hindi po pwede. So diyan ipinapakita ng Panginoon yung kanyang pagkamuhi sa kasalanan. Kung kaya't kailangang ilayo o alisin ito. Pero ano yung nakita natin? Nung itong babaeng ito na kinikilalang marumi ay nagpakumbaba at nanampalataya sa Panginoon. Ano nangyari? Siya ay nilinis. Siya ay pinalaya doon sa kanyang kalalagayan na hindi katanggap-tanggap. Nung siya'y nanampalataya, siya ay nakatanggap ng kapatawaran. Siya ay nakatanggap ng kalinisan sa kanyang karumihan. Yung pangalawa, di ba, sabi doon, so lumapit kasi si Jairo, humingi ng tulong at papunta naman ang Panginoon. Di ba? Pero sumingit nga yung kwento tungkol sa babae at nung pagkatapos ng sabihan ng Panginoon yung babae na, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, may mga dumating, sabi doon, nagaling doon sa bahay ni Jairo. Anong sabi sa kanya? Pinalulungkot namin, patay ng anak mo. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Manampalataya ka lang. Manampalataya ka lang. At ang anak mo ay mabubuhay o gagaling.
And then, tumuloy sila. Tumuloy sila sa bahay nung tawag natin, ruler o elder. At nung nandun na sila, di ba? Sabi doon, nag-iiyakan na. At dapat lang na mag-iyakan sila. Di ba? Kasi kaisa-isang anak yun na babae at 12 years old lang. Alam nila na mahal ng kanyang tatay yun. Pero anong sinabi ng Panginoon? Huwag kayong mag-iyakan. Hindi siya patay. Natutulog lang. At anong reaction ng mga nag-iiyakan? Sabi doon, pinagtawanan ang Panginoong Jesus. Pero kahit pinagtawanan siya, anong ginawa ng Panginoon? Pumasok siya. Sinama lang niya si John, si Peter, James, and John, yung tatlong close circle niya. At anong sinabi doon? Ito na naman. Pumawak na naman siya ng patay. And siyempre, pag umawak siya ng patay, sasabihin ng mga Hudyo, di marurumihan na naman siya, magiging marumi na naman siya. Hindi na naman siya katanggap-tanggap. Pero ano yung nangyari? Ano tawag natin dito? Yung mga bata dito, o yung may mga anak, lalo na yung mga medyo maliliit pa, pag ginigising nyo sa umaga, paano nyo sila ginigising? Di ba? Yung mahal-mahal mo yung anak mo na natutulog, gigisingin mo sa umaga, halos ayaw mo nga sanang gisingin, pero kailangan gumising. Kaya lalambing mo siya, anak, di ba? Gising ka na, kailangan mo nang pumasok sa school. Di ba? Sa mga English zero pa nga. Rise and shine. Little sunshine. Di ba? Ganun yung ginawa ng Panginoon eh. Hinawakan niya yung patay. Sabi niya, bata, gising na. Masurprise ba kayo na bumuhay ang Panginoon ng patay? Hindi surprise yun, alam niyo ba? Saan ba tayo nanggaling? Paano ba niya nilalang ang unang tao? Diba mula sa alabok? May buhay ba yun? Mas lalong walang buhay yun. Putik eh. Diba? Kaya kung ang ating Panginoong Yesus ay parang gumigising lang ng natutulog na bata sa isang batang patay, nagawa niya yun, hindi katakataka yun. Pero ito po yung makikita naman din natin dito. Una, makikita natin dito na ang mundong ito ay mayroon talagang tinatawag na kapangyarihan na magdulot ng pagbigo. Magdulot ng mga bagay sa buhay natin na kahit ayaw natin, kahit anong pilit nating ayawan yan. Diba? Kung makikita mo ang mundo, takot na takot sa kamatayan. Alam niyo ba? Kaya maraming mga tao ayaw nilang isipin na sila'y tumatanda. Dahil alam nila, pag tumatanda sila, saan papunta yun? Diba? Pero alam niyo, sinasabi dito, ilang taon niyo ba? 12 years old. Sinasabi po dito, ang mundong ito, pwede niyang kunin yung mahal mo sa buhay, maging ikaw. Hindi idadampi ng usapan, bata, matanda, mayaman, mahirap. Pwede. Mangyayari yan. Kahit ayaw mo. Kahit gaano ka kayaman, gaano ka katalino, gaano ka kalakas. Di ba? Marami tayong na-experience.
Nakita ko naglalakad lang yan ah. Patay na pala. Di ba? Yan po mayroon ang mundong ito. Na kung titingnan natin, di ba, yung mga tao, mag-iiyakan talaga sila. Kasi may patay eh. Kaisa-isang anak eh. Isipin mo yun, kaisa-isang anak mo, 12 years old namatay. Matutuwa ka ba? Kahit kaibigan ka lang nung tatay, matutuwa ka ba? Siyempre maiiyak. Yan po mayroon ng mundong ito. At hindi lang tungkol sa kamatayan. Ang mundong ito ay mayroong mga pangyayari sa buhay ng tao na tinatawag nating nakakatakot, mahirap, na hindi mo talaga gugustuhin. Pero darating at darating yan. Sa Panginoon Jesus mismo galing sa kanyang bibig. In this world, ano mayroon? All kinds of faults, all kinds of suffering, all kinds of trials. Yan po yung ipinapakita dyan. Na kung pagsasamahin natin, di ba? Maaari din itong si Jairus, katulad din ng babae, marami na rin napuntahan ng mga doktor. Marami nang nalapitan na kinikilalang makakatulong dapat sa kanila. Pero may nangyari? Wala. Bigo sila. Ano makatagpo nila ang Panginoon nung sila'y nanampalataya sa Panginoon? Ang Panginoon, siya ay nadikit o nung siya ay kinawakan ng babae na kinikilalang marumi dahil sa kanyang pagdurugo, hindi narumihan ng Panginoon. Bagkus, ano nangyari? Yung babae ay nalinis. Nung ang patay ay kinikilala ring marumi, ay nahawakan ng Panginoon, hindi rin narumihan ng Panginoon. Bagkus, nabuhay ang patay. So ano ipinapakita sa atin dito? Sabi ko nga, ang mundong ito, nandyan talaga yan. Hindi mo maiiwasan yan. Kahit anong pilit mong gawin. So ano ang solusyon? Yung iba, o ang mundo ang sinasabi, magsumikap ka, magpakayaman ka, magpakatalino ka, abutin mo ang lahat ng kaya mong abutin. Huwag mo nang isipin kung sinong maapakan mo. Kaya maraming mga nililitis ngayon sa Kongreso dahil dyan. Pero ano sinasabi sa atin ni Luke? Nasaan ang solusyon? Nasaan ang totoong buhay na hinahanap ng marami? Wala sa mundong ito. Kung hindi, ano ang mayroon sa mundong ito? Kabiguan, kapighatian, kalungkutan, pagkabigo. Well, salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi naman talaga laging ganyan ang nararanasan natin. Pagkos nakakaranas pa nga tayo ng kasayahan, nung linggo lang masayang-masaya tayo, di ba? Naranasan natin. Pero ano po ang tawag natin doon? Yun po ay sobrang biyaya natin. Kasi kahit ganito ang mayroon sa mundong ito, pero dahil mahal niya tayo, hindi lang nga yung mga bagay sa mundong ito ang kanyang ibinigay. For God so loved the world, He gave His only begotten Son.
Nakakatakot mabuhay sa mundong ito. Hindi madali. Pero kung mayroon kayong Diyos, kung nananampalataya kayo sa Diyos na itinuturo ng Biblia, isang idlap, pwede kanyang alisin sa kinalalagyan mo. Isang idlap, pwede kanyang bigyan ng kagaanan. Pwede kanyang bigyan ng palayain sa iyong kabigatan. Pero kahit hindi niya gawin yun, mayroon na siyang ginawa na mas mahalaga pa doon. Kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon. At ano yun? Yung buhay na walang hanggan. Na bakit nga ba tinawag na buhay na walang hanggan yun? Kasi hindi po yun buhay na walang katapusan. Kundi ang ibig sabihin nun, yung buhay na ganap. Yung buhay na matatapin mo talagang wala ka nang hanapin pa. Yung buhay na hindi ka matatakot, walang takot. Kasi alam mo, kasama mo na ang Panginoon. Alam mo, ang Panginoon ang talagang nagbibigay sa iyo ng kasiguraduhan sa kung ano man ang iyong kalalagayan. Makikita natin na sa ating buhay, tulad nga nung mga nasabi nating tao kanina, si C.S. Lewis, nagduda siya nung una. Tumalikod siya sa Panginoon. Pero alam nyo, nung siya ay nag-aral na muli sa kolehiyo, nagbasa na naman siya ng mga babasahin, ng mga libro. At ito yung napansin niya. Sa tuwing nagbabasa siya ng mga babasahin at nakakakita siya ng mga mabubuting bagay, nakakakita siya ng mga magagandang bagay na itinuturo ng mga libro na yon, hindi niya laging nakakunik ito sa Panginoon, sa Diyos ng Biblia na tinanggihan niya. Hindi niya mapaghiwalay ang mga katotohanan ito. Yung katotohanan, yung kagandahan, yung kabutihan, laging nakakunik sa Diyos ng Biblia. And then, ang testimony niya, sabi niya, habang pinipilit ko nalayuan yung Diyos, habang pinipilit ko na patunayan na hindi totoo ang Diyos, sabi niya, mas lalo namang lumiliwanag sa isipan ko na totoo siya. Kumbaga tinatalikuran ko siya, pero sabi niya, pero lagi naman siya nasa harapan ko. And then, sabi niya, yung ang aking kalalagayan ay parang, alam niyo, yung bata na medyo matigas pa ang ulo, tapos meron siyang gustong gawin, tapos pinipigilan ng magulang, tapos nagpupumiglas, gusto ko yun eh. Di ba? Napansin niyo yun? Nakita na kayo ng batang ganun? Kinakausap siya ng magulang niya, pero ayaw niyang tumingin sa magulang. Gusto ko talaga yun. Di ba? Yung ganun, nagwawala. Sabi ni C.S. Lewis, ganun daw siya sa Diyos. Siya lumayo sa Diyos, nagpipilit niyang ilamok. Pero sabi niya, sa tuwing ginagawa niya yon, lalo namang pumupunta sa harapan niya ang Diyos, lalo namang nagpapakilala sa kanya ang Diyos. Kaya nung ang tawag nito, nung 1929, tinanggap na daw niya na totoo ang Diyos. Sabi niya, I give in and admitted that God was a God. And sabi niya, I knelt and prayed. Yumuko na siya. Humigayin na siya. Pumayag na siya na totoo pala ang Diyos. Pero alam nyo,
kahit na pumayag na siya na totoo ang Diyos, hindi pa rin siya nanampalataya talaga ng lubusan. Nanampalataya lang siya ng lubusan noong 1931. At doon na talaga siya nag-umpisa na hindi na tumalikod sa Diyos, kundi nagpatotoo na siya tungkol sa Diyos. At si, tawag natin dito, yung isa pang kilala din, si E.N. Wilson. Sabi naman ni E.N. Wilson, meron siyang dalawang klaseng kaibigan, yung mga hindi naniniwala sa Diyos at saka yung mga naniniwala sa Diyos. Sabi niya, pag tinitingnan ko, inoobserbahan ko yung buhay ng mga tao o mga kaibigan ko na hindi naniniwala sa Diyos, sabi niya, nakikita ko na sila ay, sabi niya, wala ang kagalakan, wala ang pag-asa sa buhay nila. Sila ay nagiging bitter at boring. Ganun daw ang buhay ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Pero sabi niya, pero yung mga kaibigan kong Kristiyano, ano sila? Bagamat may naranasan silang problema, pero masigla sila. Masaya sila. At sabi niya, hindi ko ma-expect kung bakit ganun. Gusto kong maunawaan. So dito, yung sinasabi sa atin ni Luke, kaya ganun ang Kristiyano dahil mayroong kumikilala sila kay Jesus. Dahil nananampalataya sila kay Jesus. Na kumbaga, yung pananampalataya nila sa Panginoong Jesus ang nagbibigay sa kanila ng sigla o ng pag-asa. Dahil alam nila na ang Panginoon ay makapangyarihan at walang imposible sa Kanya. Na kung ano man ang nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, ay anong sinabi ng Panginoon? Dami nakatampa. Pinapangyari niyo ito para para sa ikabubuti natin. Mahirap intindihin kung minsan. Mahirap unawain madalas. Pero ang Diyos ay nagpakita na sa atin ng dakilang patunay na talagang siya ay makapangyarihan at labis ang kanyang pagmamahal sa atin. Sinabi nga sa bahagi ng kasulatan, ibig niya ang kanyang bugtong na anak. Sa tingin mo, hindi niya ibibigay ang anumang bagay na makakabuti sa iyo. Sa tingin mo, hahayaan kanya para mapahamak. Hindi. Gagawin niya ang imposible para sa iyo ikabubuti. So ang tanong, saan tayo sa mga taong ito? Tayo ba yung magalak na nakakatagpo natin ang Panginoon? O tayo ba yung katulad ng ginawa ng dalawa na nananampalataya sa Panginoon at nagpapakumbaba at naniniwala na kayang solusyonan kung ano man yung kabigatan o problemang dinadanas natin? Pero wag naman sana tayo yung mga natawa nung sinabi ng Panginoon. Kaya umiyak, natutulog lang yan. Dahil wala silang pananampalataya. Tayo ba'y manalangin? Amang banal at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po na hindi po madaling buhay. Ngunit nagpapasalamat kami, Ama, dahil sa inyong labis na pagmamahal sa amin ay pinaparanas niyo kami ng kagaanan, pinaparanas niyo kami ng mga sobra-sobrang mga pagpapala na kahit mga temporary na mga bagay lang ito ay
nararanasan namin, Panginoon, ang kaligayahan, nararanasan namin na makapamuhay ng may kagalakan. Ngunit alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Kung kaya turuan niyo kami na patuloy na hangarin ang tunay na talaga na ang mga bagay na ito ay yung mga bagay na hindi na uubos, hindi kukupas kailanman, at yun ay walang iba kung hindi ang buhay na walang hanggan na inyo nga pong ipinagkaloob sa amin. Kaawaan niyo po kami na patuloy na manghawakan sa inyo bilang aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na walang imposible sa inyo. Tulungan niyo kami na lumapit nga sa inyo, Panginoon, at magpakumbaba ng may pananampalataya, sapagkat alam namin na kung ipagkakatiwala namin sa inyo ang aming buhay, ay hindi niyo kami kailanman bibiguin. Salamat po sa inyong kapurihan, pasasalamat sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.